Okay, good day. Meron lang pa akong mensahe sa Pamilya Duterte. Kung sino man sa inyo ang mga nanonood ngayon, depende na sa inyo kung ano po ang interpretation ng sasabihin ko. Kung ano po ang mga sinapit ninyo ngayon na mga nangyayari sa political career ninyo, ang sisihin ninyo yung mga tao na nakapaligid sa inyo. Sila talaga ang nagdala sa kahihiyan sa kapatid mo at saka sa tatay mo. O particularly kay Digong, kay Sara, kay Baste, kay Pulong. Yung mga kaalyado talaga nila ang sumira sa kanila, no, sa pangalan nila sa politika dahil may mga ambisyon, may mga nanunulsol, may nga nanghihimok. Kung titingnan po ninyo, hindi naman kinakalaban ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Duterte. At walang reason para pabagsakin ni PBBM si former President Rodrigo Roa Duterte dahil hindi na nga po siya politiko. Siya po ngayon ay civil or civilian. Si Sara Duterte naman, hindi naman siya pinipigilan na tumakbo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Pero hintayin niya ang time na matapos ang termino ni PBBM at saka siya magwaswas kung kinakailangan niyang gawing lahat ng effort niya at saka punuan ng mga resources niya, masungkit niya lang ang pagiging presidente, gagawin niya yon. At sa mga nagagalit sa gobyerno, hindi nyo ba natanong ang mga sarili ninyo kung bakit kayo nagagalit? Dahil hindi kayo nagtagumpay ng mga destabilization effort. Hindi kayo nagtagumpay na mauto ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kayo nagtagumpay na manghimok ng ating mga kababayan na bumitaw, lalong-lalo na sa armed forces, ng kanilang suporta sa Commander-in-Chief. Hindi nyo matanggap na kahit anong gawin ninyo, mag-rally kayo, kaliwat kanan, maghakot kayo ng mga tao, kahit sabihin pa ninyong walang bayad, pero maraming mga nagsasabi na talagang naghihintay sila ng bayad dahil yun ang pangako sa kanila, nasa inyo na po yun, you can deny naman. Pero hindi kayo magtatagumpay talaga kasi unang-una, pinagbibigyan kayo ng gobyerno. Mura kayo ng mura, kaliwat ka ng mura. 'Di ba? Umagahan, mura. Tanghalian o hapunan, minumura nyo ang Pangulo. Sinisira nyo ang Presidente. Kung ano-ano na lang yung mga accusations. Sana hindi po nagpauto ang pamilya Duterte sa mga nakapalibot sa kanila. Look, tingnan ninyo. Mga kaalyado nyo nag-aaway-away. Hindi nagkakaintindihan dahil kanya-kanyang sipsip sa inyong mag-ama, kanya-kanyang sipsip sa inyo mga Duterte. Okay? So yan po ang nangyayari ngayon. Kung ano man ang sinapit, yan ay kasalanan nyo dahil nagpauto kayo sa kanila. So hindi pa huli ang lahat. Ngayon gusto ninyo tulungan kayo ng gobyerno. Paano sinisira nyo PBBM? Sinisira nyo yung gobyerno. Saan kayo ngayon kakapit? Ang sisihin po ninyo, Pamilya Duterte, sa sinapit po ng Tatay Digong ninyo, na minsan na din naming tanawag na Tatay Digong, kaya lang, napalitan po kami ng dismayado. Kasi paepal naman talaga minsan, may pagkamayabang, may pagkaepal, may pagka-sarcastic, kaya hindi nyo masisi ang tao na hindi na po sila susuportahan. Pero kung titingnan natin, evaluate natin, walang-wala po talagang problema ang mga Duterte sa gobyerno kung hindi lang po sila naging ambisyoso at naging gahaman sa posisyon. Mantakin mo, hindi pa pinag-uusapan ng election 2028 pa, namumuliti ka na. Bakit hindi na lang suportahan ni Sara Duterte si PBBM magtrabaho ng may pagkakaisa para hindi sa mga sariling kapakanan at kapakinabangan, kundi para po sa sambayan ng Pilipino. Para at least kahit papano, saan mang pumunta ang mga Pilipino, sa ang sulok man ng mundo, may pagmamalaki nila na may mga leader silang hindi po hinahangad ang kanilang sariling kapagtagumpayan, bagkos katagumpayan ng mga sambayan ng Pilipino na kanilang pinagsisilbihan. Uulitin ko, sa Pamilya Duterte, wala kayong ibang sisisihin kundi ang mga kaalyado ninyo. Kaya tingnan nyo ngayon yung mga kaalyado ninyo, maliit na lamang na porsyento sa tabi nyo, iniwan na kayo. Because you don't master the art of political survival.